May magandang at masamang balita akong ibabahagi. Unahin natin ang magandang balita na malamang ay narinig mo na pag napanood mo ang video na ito. Bawat desisyon na ginawa ko ay tungkol sa pag-una sa bansang mahal ko. Iyan ang dahilan kaya ako magbibitiw bilang leader ng partido na manggagawa. Sinabihan ko si kanyang kamahalan ang hari ngayong umaga tungkol sa aking desisyon. Hihilingin ko sa pambansang komite ng partido ng manggagawa na magtakda ng schedule kung saan magbubukas ang nominasyon sa ika-9 ng Hulyo at matatapos bago ang summer recess. Pagkatapos kong iwan ang pinakamalaking trabaho sa bansa, maglalaan ako ng mas maraming oras sa pinakamahalagang trabaho. Ang maging pinakamahusay na asawa kay Vic, ang aking kamanghamanghang misis na naging matatag na sandigan ko sa hirap at ginhawa. At maging pinakamahusay na ama sa aking mga magagandang anak na siyang aking ipinagmamalaki at kaligayahan. Maraming salamat po. Si Keir Starmer, ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng UK, ay parang wala na rin. At ganito siya nakakahiya. Ganito siya kawalang silbi at walang respeto mula sa iba. Sa palagay ko, i-anunsyo niya ito sa Lunes ng ilang oras. Pero bago pa niya masabi, tinroll siya ni Donald Trump at binigyan ng pamamaalam na regalo. Panoorin ninyo. Sinabi niya na magbibitiw si Keir Starmer bilang punong ministro ng UK, habil pumalpak siya sa dalawang mahalagang issue, imigrasyon at enerhiya. May isa pa raw na malinaw na issue. Tinakpan niya ang buong iskandalo ng grooming gang. Pinagtakpan niya sila. Siya ay, Diyos ko. Siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng UK, kaya wala na siya. Magandang balita ito. Inasahang magbibitiw siya bukas dahil sa pressure sa kanyang pamumuno at suporta sa partido. Ayon sa The Observer, naunawaan na ng punong ministro na hindi na siya dapat manatili matapos ang mga pag-uusap kamakailan. Si Starmer ay nasa ilalim ng pressure na gawing malinaw ang kanyang mga intensyon bago pa man. Piniga ng taong ito ang lahat ng kaya niyang mapiga. Para sa mahalagang pagpupulong ng gabinete sa Martes, kung saan sasabihin ng mga ministro na tapos na ang kanyang panahon. Tapos na ang kanyang panahon. Hindi niya mapananatili ang kanyang posisyon. Matagal na dapat siyang umalis. Pero hindi lang siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng UK, kundi pinakamatigas ang ulo, pinakamakasarili, at pinakauhaw sa kapangyarihan sa kasaysayan ng United Kingdom. Hindi ako historia ng UK, pero sa panahon natin, siya na ang pinakamasama. Kaya maraming media outlet ang nagulat tungkol dito. Si Keir Starmer ay opisyal na magbibitiw bilang punong ministro at ilalatag ang schedule ng kanyang pagbibitiw sa Lunes ayon sa ulat ng media. Hulaan mo kung ano pa? Dahil sobrang uhaw siya sa kapangyarihan, dahil sobrang mahal niya ang kapangyarihan, sa tingin ko malamang mabibigay siya ng 2 buwan pa. Nagbibiro lang ako. Sa tingin ko pahahabain pa niya ang maikling panahong ito hanggat kaya. Tingnan mo. Narito na tayo. Halos lahat ng MP ay nanawagan kay Sir Keir Starmer na magbitiw o magtakda ng schedule ng pag-alis ayon sa marami. May 100 pangalan tayo sa listahang ito na isang kapat ng lahat ng Labour MP. Silipin natin ang ilan sa mga pangalan. Listahan. Lahat sila. Mga 100 MP yon. Marami yon. Tingnan mo ito. Makinig kay Brett Bay, pakinggan siya. Kaya ako nasabing ito ang pamana ni Keir Starmer. Hindi ko rin nakalain magiging mabait ang kasaysayan sa kanya. Kung titingnan mo ang ulat na ito, napakalawak nito gaya ng sinabi mo. Tinataya nila na 40% ng lahat ng lokal na distrito sa UK ay nagkaroon ng insidente. 40. Grabe yun. Halos kalahati ng bansa yon mga pare. Halos kalahati ng bansa. Grabe yun. Kung iisipin mo, bawat 40% ng 100 at 49 na lokal na distrito, 40% ng lahat ng distrito sa buong United Kingdom. Sinasabing pumalpak ang pulis, social services, National Health Service at licensing authorities sa mga biktima. Kaya nung unang pumasok dito si Elon Musk, nagkataon na nandito rin ang punong ministro ng Britanya sa bayan. Nagpanayayam ako kay Keir Starmer sa Blair House. Dalang listahan ng tanong tungkol sa taripa at relasyon sa US na lahat ko ring naitanong.
Pero tinanong ko siya ng direkta tungkol sa paratang ni Elon Musk tungkol sa mga rape gang at kung gaano ito kaseryoso. At sabi niya, nakita ko na ito. Alam mo, iniimbestigahan namin ito. Sa tingin ko, pinalalaki lang. Yun ang mensahe niya. Alam mo, nung sinabi niyang iniimbestigahan niya ito, tingin ko siya mismo ang tumanggi sa dalawa o higit pang hiling na imbestigahan ito. Ang ibig sabihin ba nun ay tapos na ito? Oo. At ako, hahanapin ko ang tamang soundbite at alamin ko kung paano ito ipapakita. Nakita mo ba kung paano niya ito minaliit? Hindi ko maintindihan paano nagagawa ng tao ito sa kapwa niya. Hindi ako makapaniwala. Pero sige, yun ang magandang balita, di ba? Pero ang masamang balita ay hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang pinakamasama. Sa totoo, paparating pa lang ang masama. Si Keir Starmer ay nagtakda ng napakababang pamantayan para sa pagiging punong ministro at malapit na siyang palitan ni Andy Burnham na mas kaliwa pa kay Keir Starmer. Kaya magiging mas malala pa ito kaysa sa mga naranasan na natin sa nakaraang 2 taon. Dahil dito, may mga nagsasabing posibleng magkaroon ng maagang halalan. Pakinggan natin si Alex Armstrong at ang kanyang sinabi. Magkakaroon ng maagang pangkalahatang halalan sa lalong madaling panahon. Nagbibiro ka na naman ba? Oo, isa na namang halalan. Tandaan mo ang sinasabi ko. Iniulat na si Andy Burnham ay nagsasagawa ng kudeta laban kay Keir Starmer at sa agenda ng sariling gobyerno. Hindi talaga tumakbo si Burnham sa ilalim ng kasalukuyang Labor Manifesto kahit siya ang agaw sa pinakamataas na posisyon. Pinunit niya ito at binatikos ang record ng gobyerno sa kampanya niya, di ba? Panoorin mo ang kanyang talumpate ng tagumpay. Nakikita mo ba ang anumang tatak ng Labour? Marami ang nakapansin na wala ang salitang Labour at syempre pati si Starmer sa kanyang mga campaign material. Iyan ay, kung ipapapalagay na siya ay isang taong may prinsipyo. Kaya kung dati niyang hindi tinanggap ang manifesto ng Labor, ewan ko na lang. Tingnan mo, wala naman akong inaasahan sa mga taong ito. Baka baliwalain lang ngayon. At baka sabihin pa niya, may 2.5 taon pa ako. Halos 3 taon pang natitira. Samantalahin natin ito. At hulaan mo, lalo pa niyang paigtingin ng open border policy. Bubuksan pa niya ang halos bangkaroteng checkbook ng gobyerno ng UK. At hindi ko na nga maisip kung gaano kasama ang mangyayari. Pero baka magpatawag siya ng maagang eleksyon dahil alam niyang pagpasok niya sa 10 Downing Street, bababa ang kanyang kasikatan. Babagsak talaga ito dahil hindi na kayang tiisin ng UK ang 3 taon pa ng kaliwang woke na politika. Hindi na talaga kaya. Nanalo nga si Burnham, di ba? Sa platapormang laban kay Starmer at laban sa gobyernong Labor. Yan ang realidad. Ngayon, pupunta na siya sa number 10 para patalsikin ang pinaka-hindi popular na punong ministro sa kasaysayan. Kung koronahan si Burnham na malamang mangyari at maging punong ministro siya, anong autoridad ang meron siya? Paano niya mahihikayat ang mga Labor MP na bumuto sa mga pulisya na hindi nila mandato suportahan? Anong autoridad meron siya sa inyo at sa publiko para ipatupad ang plano niya? Para na rin itong authoritarian coup, hindi ba? Punong ministro at agenda na inihalal ng halos 0.3% lang ng populasyon ng Britanya. Maging tapat tayo. Kailangan niya ng mandato at halalan dahil malinaw na babaguhin niya ang lahat at magsisimula muli. Gagawin ba talaga niya yon? Sabihin na lang nating may prinsipyo siya. Hindi ko alam. Si Alex mukhang kumpiyansa, pero ako hindi. Wala akong tiwala sa integridad ng mga taong ito. Sa tingin ko, sasabay lang siya. Sasabihin niya, alam mo ba, hayaan mo akong maging punong ministro ng 3 taon pa ng libre. Hindi ito siguradong masama para sa Labor. Pakinggan mo muna. Kasi inaasahan ko na maganda ang honeymoon bounce ni Burnham dahil hindi siya si Keir Starmer. Sa tingin ko, hindi ito tatagal. Ginawa rin ni Gordon Brown ang parehong pagkakamali nung honeymoon niya at bumagsak siya makalipas lang ang ilang taon. Bakit na yon ang tamang panahon para kay Andy Burnham magpatawag ng general election? Kasi magulo ngayon ang kananang politika sa Britanya. Nakakuha ang Restore Britain ng 8% ng boto sa Mayfield, sapat para pigilan ang reform na manalo sa ilang mahahalagang red wall marginal seats. Bagsak ang mga Tory, pero hindi pa sila talo sa kanilang mga baluarte. At gaya ng alam natin, magaling ang kaliwa sa pagpikit mata at pagboto ng taktikal.
Isang bagay na parang ayaw gawin ng kanan. Sa ngayon, hindi pa. Tingnan mo, sa tingin ko, hindi natin dapat isipin na ang nangyari sa by-election sa Makerfield ay mangyayari rin kapag nagkaroon ng pangkalahatang halalan. Hindi ko iniisip. Sa tingin ko, lahat ng tatlong right-wing na partido politikal ay kailangan makahanap ng paraan para magkaroon ng kasunduan pagdating sa iba't ibang distrito. Mawawalan ba ng upuan si Andy Burnham? Oo, mawawalan siya. Pero posible pa rin siyang manalo ng sapat at mahikayat ang Lib Dem na sumama sa kanya sa koalisyon. Ano ang magiging kapalit ng koalisyon kasama ang mga Lib Dem? Aba, isang bagay na parehong gustong-gusto ng Burnham at Davey. Iyon ay isang referendum tungkol sa European Union. Iyon ay tiyak na magbubuklod sa kaliwa at, sa tingin ko, sisira sa Green Party. Ang lahat ng ito ay magdadala sa akin sa iisang konklusyon. Hindi lang dapat magpatawag ng pangkalahatang halalan si Andy Burnham sa kasalukuyang kalagayan, kundi kailangan niya magpatawag ng pangkalahatang halalan kung gusto niyang magkaroon ng kahit kaunting autoridad bilang punong ministro. Huwag nating kalimutan kung paano naparusahan si Rishi Sunak ng publiko dahil sa hindi niya nagawa ang parehong bagay. Kaya maghanda na tayo dahil mukhang ito na ang realidad. Pangkalahatang halalan sa Mayo sa susunod na taon. Pero Mayo pa next year, kaya may isa pa tayong taon. Ayun na nga. I-celebrate natin ang pagkakatanggal kay Keir Starmer. Pero saglit lang ang saya dahil, gaya ng sabi ko, paparating pa ang pinakamasasamang araw ng UK. Si Andy Burnham ay isang sobrang kaliwang baliw. Mas malala pa siya kaysa kay Keir Starmer. Hindi ako naniniwala. Nagaganda ang kalagayan sa ilalim niya. Pero dapat bigyan ng panahon ng mga right-wing na partido para magplano at ayusin ang hindi nila pagkakaunawaan. Sa tingin ko, magkakasundo si Rupert Lowe at Nigel Farage. Sa Makerfield by-election, kinailangan ni Rupert Lowe magpahayag kay Nigel Farage na hindi na siya basta-basta. Sinubukan mong, ewan ko kung anong ginawa niya sa kanya. Nakumpiska ang mga baril niya at muntik na siyang maaresto. Naswat siya dahil may isang tao, inamin na ni Nigel Farage na hindi ako sang-ayon sa kanyang patakaran sa malawakang deportasyon na napakababaw ni Nigel Farage. Pero kahit ganon, kailangan pa rin nila magtulungan. Sa tingin ko, ginawa ni Rupert Lowe yon para magpakita na hindi na ako basta-basta at kaya kitang mapinsala ng malaki. Kung di ako mananalo, di rin kita papayagang manalo. Kaya igalang mo ang salita ko. Kaya kahit na magkakaroon tayo ng eleksyon sa Mayo 2027, magiging 2 taon pa rin itong napaaga. Dapat bigyan ng oras sa mga konserbatibo at right-wing na partido para ayusin ang hindi nila pagkakaunawaan